Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, isa sa pinakakinatatakutang personahe sa hanay ng mga pulisya kung saan binansagan itong berdugo o berador ng mga drogista, partikular na sa panahon ng Duterte administration. Si Espinido lang naman ang pumuksa sa malalaking sindikato ng droga sa bansa kung saan pinatahimik nito ang mag-amang Espinosa sa Visayas, Martillo Gang sa Ozamis at mismong Parohinog na umano'y may hawak sa crime syndicate group na Kuratong Baliling. Ngunit naging isa man sa pinakamabangis at pinagkakatiwalaang personahe si Espinido sa kampanya kontra droga. Sa di akalain ay napasama ito sa naturang narcolist ni Pangulong Duterte na umano'y isa sa 357 policemen na protektor ng iligal. Ngunit sa likod ng pagkakadawit ni Espinido, mismong si Pangulong Duterte na ang talagang pumalikod at nagsabing malaki ang tiwala niya kay Espinido at puwera paninira lamang ang mga ito. Ngunit sa kasalukuyan kung saan patuloy pa rin ang lumalalang bangayan ng Marcos at Duterte, sa di akalain lumutang sa House of Committee hearing si Espinido kung saan tumistigo ito sa usaping extrajudicial killings na nangyari sa panahon ng Duterte administration. Kung kaya't tatalakayin natin ang tunay na storya sa buhay ni Jovi Espinido at ang mga posibleng dahilan sa tila pagbaliktad niya laban sa Administrasyong Duterte tungkol sa extrajudicial killing issue ng naturang war on drugs. Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ipinanganak noong Oktubre 19 taong 1968 sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur. Pangpito si Jovi sa 10 magkakapatid kung saan ang pangalang Jovi ay nakahango sa pangalan mismo ng kanyang mga magulang na sina Josephine at Vicente. Lumaki si Espinidong nasaksihan ang pang-aabusong ginawa ng mga New People's Army at mismong kasundaluhan sa kanilang bayan kung saan karamihan sa kanyang mga kaibigan ay naging biktima ng kabrutalan. Bagay na isa ito sa nagpamulat kay Jovi Espinido na maging alagad ng batas upang maitama ang naturang kawalang hiyaang sistema ng mga kasundaluhan. Sa mga panahong iyon ay maswerte umano si Espinido kung saan malaki ang nakuha niyang pribilehiyo nang dahil sa kanyang amang si Vicente Espinido ay isang vice mayor at barangay captain naman ang ina nitong si Josefina. At nang dahil sa pagpapahayag ni Espinido na maging sundalo, dito na siya pinagsabihan ng kanyang mga kapatid na mag-apply sa Philippine Constabulary upang makapasok sa hukbo. Ngunit bago pa man nagtapos ng high school si Espinido ay nabuwag na ang Philippine Constabulary. Kung kaya't kumuha na lamang si Espinido ng 2-year course mula 1986 to 1989 bilang isang mekanik at nang matapos ay kaagad na ring nag-asawa si Espinido sa kasunod na taon. Taong 1996 nang unang pumasok si Jovi Espinido sa PNP sa pamamagitan ng tinatawag na lateral entry program kung saan naging lisensyadong criminologist si Espinido na may digring hawak na Bachelor of Science and Criminology. Ngunit ayon pa na isa sa pinaka nagtulak kay Espinido na pumasok sa PNP ay ang umano'y mga pang-aabuso nitong niranas. Ayon pa na matapos umanong ikinasal si Espinido ay nanirahan ito sa kanyang in-law sa Ormoc, Leyte kung saan nagtayo ito ng sari-sari store, isang maliit na pagkakakitaan. Naging tutok si Espinido at ang kanyang asawa sa pagpapalago ng kanilang negosyo hanggat isang araw ay muling nasaksihan ni Espinido ang mga mapang-abusong alagad ng batas kung saan hinaras at kinutungan ng mga pulis ang mismong sari-sari store nila Jovi. Halos buwanan umanong bumabalik ang naturang mga pulis para mangutong kung saan madalas silang tinatakot gamit ang mga baril. Ayon pa't naranasan din umano niya kung saan nilimas pa ang kanyang buong tinda ng mga kawatan. Bagay na ito nga ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagpasok sa PNP kung saan ayon pa't nanumpa siya sa kanyang sarili at sa Diyos na pupuksain niya ang patuloy na karasang ginawa ng mga kawatan at mga pulis hanggang sa maaabot ng kanyang makakaya.
September 16, 1996, sa edad na 27, tuluyan na ngang nakapasok si Espinido sa hanay ng PNP kung saan naging kasapi ito sa Regional Mobile Group 7, partikular na sa Negros Oriental kung saan dito siya unang nadistino. Isa sa pinakatumatak na kontribusyon ni Espinido sa PNP, partikular na sa Cebu Police Force, ay nang maaresto nila ang mga sospek ng Chong case kung saan kasapi si Espinido sa Task Force Aznar at Task Force Haidia. Taong 1999 naman nang mailipat si Espinido sa Police Regional Office 8 Anti-Narcotics Unit at sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF sa Eastern Visayas. Ngunit kalaunan ay nailipat rin si Espinido sa Intelligence and Investigation Division o IID. At sa paglipas nga ng panahon taong 2005, nailipat si Espinido at nadistino sa Ormoc City Police Office kung saan dito niya nakuha ang unang promosyon sa serbisyo. Ito'y matapos niyang madiskubre na ang dating mayor ng syudad ay sangkot pala sa naturang illegal logging. Kung kaya't buwan ng Setyembre taong 2008, si Espinido ay isinangganap na Police Senior Inspector. At sa loob nga lang ng 12 taong pagseserbisyo ni Espinido, nabigyan na ito ng 83 Recommendation Awards ng dahil sa naturang mabibigat na accomplishment nito. Si Espinido lang naman ang sumakote sa nooy top wanted personalities na si Commander Danilo Mojado na isang ex-army at miyembro ng makakaliwang grupo at sinasabing utak din umano sa isang highway robbery group. At sa taong 2011, naging Chief of Police naman si Espinido sa Gandara, Samar kung saan naging team leader nga ito sa Special Operations Task Group sa lugar. Dito na nga isa-isang binuwag ni Espinido ang 4 na grupo ng mga private armed groups ng mga politiko sa lugar kung saan isa na dito ang mga tauhan o guns ni Mayor Antonieto Cabuenos. Bagay na muling nabigyang pugay at promosyon si Jovi Espinido. At matapos nga ang ilang buwang pagkakatalaga niya bilang company commander ng Regional Public Safety Battalion o RPSB sa Calbiga, Samar, pinatahimik at binuwag naman niya ang nooy tinatawag na Malobolo Private Armed Group kung saan naaresto rin ito ang kanilang leader ng grupo na si Doroteo Malobolo. At nang dahil nga sa naturang mga accomplishment nito ay muli na namang nabigyang promosyon si Espinido. Ngunit tila ba ang inaasam na promosyon ni Espinido ay naudlot na lamang nang umunoy biglang nawala ang kanyang mga isinumiting dokumento sa nooy DILG Secretary na si Jesse Robredo. At nang nasa command pa si Espinido ni Regional Director Chief Superintendent Elmer Soria, muli siyang nadistino sa probinsya ng Samar kung saan tuloy pa rin ang pagpuksa niya sa iilan pang natitirang mga private armed group sa lugar. Ngunit sa loob lamang ng 3 buwan, naging restricted si Espinido sa naturang lugar sa di gaano malamang kadahilanan. At sa kasunod na taon 2013, naging police chief naman si Espinido sa San Miguel, Leyte kung saan nagawa niyang linisin ang naturang bayan. Napahinto ni Espinido ang nooy talamak na illegal gambling sa lugar at mismong nagawa niya itong illegal drug free kagaya na lamang ng Gandara, Samar na dati rin niyang hinawakan. Bagay na ang naturang kampanyang ito ni Espinido ay suportado ng buong komunidad, municipal parish priest at ng iilang mga private sector at ang mismong LGU. Ngunit ang plano ni Espinido na palawakin pa ang naturang kampanya sa karatig pang lugar ay bigla na lamang naudlot. September 18 taong 2015 nang makatanggap ng utos galing sa itaas si Espinido na pansamantalang itinigil ang kanyang operasyon laban sa mga drogista at isang buwan nga ang lumipas matapos ang naturang order. Tuluyan nang nailipat si Espinido sa Davao Police Regional Office noong October 13 taong 2015. At sa paglipas nga ng taon kung saan isa na si Espinido sa mga kinatatakutang alagad ng batas na epektibo sa pagpuksa ng mga iligal, July 16 taong 2016 sa mismong administrasyon ni Pangulong Duterte kung saan ipinatupad ang giyera kontra droga, muling nailipat na naman si Espinido sa Albuera, Leyte na umano'y isa sa may napakatalamak na kalakaran ng iligal na droga na pinangahawakan ng angkan ni Espinosa. Bagay na talagang kung tatanungin
tatanungin mo si Espinido kung ano ang kanyang paraan at sekreto sa naturang matagumpay na kampanya laban sa kasamaan, ay tanging sagot lamang nito ay ang pagturo niya sa itaas, o ibig sabihin ng dahil sa gabay umano ng Diyos sa kanya. Kilalang isang aktibong tagapagsalita si Espinido sa simbahan ng Seventh-day Adventist kasama ang kanyang asawa. Ayon kay Espinido na kung gagampanan lang ng lahat ng alagad ng batas ang tungkulin upang labanan ang korupsyon at iligal, ay malabo manong magtagumpay ang mga ito laban sa batas. Ngunit buong puso mang inalay ni Espinido ang kanyang tungkulin para lamang sa ikauunlad ng bansa, kung saan matagumpay nga itong napatahimik ang mga kalaban ng estado. Di pa rin ito nakatakas sa mga negatibo at pambabatikos, kung saan taong 2018 nga ay inirekomenda ng DOJ ang pagsampa ng kaso laban kay Espinido at sa iilan pang mga kasamahan nito. Ito'y tungkol sa kanilang ginawang raid noong 2017 sa Ozamis na kumitil sa 5 miyembro ng Martilyo Gang, isang kilalang notorious syndicate group na kadalasang sospek sa malalaking nakawan ng alahas at mga iligal na gawain sa lugar. Nang taong ding iyon, 2017, ay nang mangyari ang isa sa pinakamalaking operasyon kontra illegal sa Ozamis, kung saan pinapasuko ang kilalang mga politiko sa lugar na angkan ng mga paruhinog. Kilala ang mga paruhinog sa Ozamis na galing sa grupong Coratong Balileng. Ang grupong ito ay itinayo para labanan ang nooy pag-usbong na komunista sa lugar. Ngunit matapos ang pagsupil sa mga komunista, ay pinagsamantalaan naman ng grupo ang mga military weapons na ibinigay sa kanila, kung saan ginamit na ito sa mga masasamang gawain. Bagay na unti-unti ngang lumaki ang kasapi ng Coratong Balileng na kalaunay naging isang notorious syndicate na. At nang dahil nga sa lakas ng impluwensyang dala ng grupo, ay unti-unti na ring pinasok ng mga paruhinog ang mundo ng politika. Bagay na dito na nga ginamit ng mga paruhinog ang kanilang kapangyarihan at posisyon sa gobyerno upang palawakin pa ang mga iligal na gawain, kagaya na lamang ng karnaping, bank, illegal smuggling at mismong pagpuslit ng mga illegal na gamot. Ngunit tila ba walang batid ang kapangyarihang ito sa katapangang mayroon ni Jovi Espinido. July 30 taong 2017, bandang 2:30 ng madaling araw, isang search warrant ang inihain ng CIDG at Ozamis Police laban sa mga paruhinog. Ngunit ang naturang operasyong ito ay nauwi sa isang madugong engkwentro, kung saan todas ang inabot ng pamilyang paruhinog at nasa 16 na miyembro at kasamahan ng pamilya naman ang nasawi. Bagay na umani nga ito ng positibong komento at mga pambabatikos. Ngunit ang mas nakakagulat, February 12 taong 2020, isang pasabog ang isiniwalat ni DILG Secretary Eduardo Anyo, kung saan sabit pala sa listahan ng Duterte's drug watchlist o narcolist ang pangalan ni Jovi Espinido na kasama sa 357 policemen na umano'y pumapalikod o pumoprotekta sa mga iligalista. Ngunit malaking sampal man ito sa naturang war on drugs ni Pangulong Duterte, nang dahil isa nga si Espinido sa pinagkakatiwalaan niyang pulis. Bagay na talagang malaki pa rin ang tiwala ni Duterte na isang tapat na alagad ng batas si Espinido at purong paninira lamang umano ang mga ito. Ngunit depensa naman ni Espinido sa naturang pagkalista niya sa narcolist ay talagang hindi na raw ito nakakagulat, kung saan talagang mga malalaking politiko umano at mga malalaking opisyal ng pulis ang nasa likod nito, na kung saan minsan na niyang nakabangga. Ngunit ilang araw lang din matapos madawit ang pangalan ni Espinido, ay tuluyan rin itong nilinis sa pamamagitan ng investigasyon at mga dokumentong kanyang isinumite na nagpapatunay na siya hindi sangkot sa kahit anumang iligal. Ngunit sa paglipas ng humigit 4 na taon, muling tumunog ang pangalan ni Espinido matapos itong lumutang sa hearing ng naturang extrajudicial killing sa panahon ng Administrasyong Duterte. Dito na tila bumaliktad ang hangin, kung saan isa-isang idiniin ni Espinido ang nooy mga katuwang niya sa war on drugs na sina Senator Bato de la Rosa, Bongo at sinooy Pangulong Duterte. Dito pa pinangalanan ni Espinido na ang PNP umano ay ang pinakamalaking sindikato sa bansa na dahilan kung bakit hindi masolusyonan ang patuloy na kalakaran ng iligal na droga. Bagay na siyang pinalaga naman ni Senator Bato de la Rosa ang mga pahayag na ito at sinabing malamang puro paninira lamang umano o kaya'y nabayaran, lalo't kalaban pa nga ng kasalukuyang administrasyon ang mga Duterte. Bagay na talagang gagawin
gagawin umano ng kasalukuyang administrasyon ang lahat. Masira lang ang nakaraang administrasyon lalo't papalapit na ang halalan.